Sinalubong ng protesta ang unang araw ng pagpapatupad ng daytime truck ban sa Maynila. 5 oras na lang sa umaga at 8 oras sa gabi hanggang madaling araw, pwedeng bumiyahe ang mga trailer truck at 10-wheeler truck sa Maynila. At ipinoprotesta ito ng mga trucker. Kanina na uwi pa sa sakitan ng kanilang pagkilos. Pero si Manila Mayor Joseph Estrada hindi natinag sa paninindigang ipatupad ang bagong daytime truck ban. Mas marami raw kasing apektado ng traffic na dulot ng mga nagdaraang truck sa Maynila. May report si Haji Rieta. Ang maring pagtutol sa daytime truck ban sa Maynila nauwi sa matinding brasuhan. Ito'y matapos ipatanggal ni Manila Mayor Joseph Estrada ang mga truck na inihambalang ng mga nagprotestang miyembro ng Integrated North Harbor Truckers Association. Ang presidente ng grupo sumuot pa sa ilalim. Mapigilan lang ang pagtow sa kanyang truck. Kaya nga na nakita nyo, itong truck na ito ay hinihila na ng towing truck na to dahil nakahamba lang ito dito. Ngayon yung mga may-ari na itong truck na to ay talagang pinipigilan nila. Gaya nung nakita nyo yun, talagang ayaw talagang umalis nitong may-ari ng truck na to. Nakikiusap sila na hindi na matuloy itong truck ban dito nga sa lungsod ng Maynila. Matapos mahila ng mga pulis, nakasagutan naman niya si Mayor Erap. Nakikiusap ako, wag nyo itowing. Sa loob. Alisin ko dyan niya, wag nyo itowing. Yun lang ang pakiusap ko sa inyo ngayon. Kaya nga po, dumating kayo rito, sabi nyo, sumunod kami. Kaya ako naman noon nakikiusap, tatanggalin namin yung truck dyan, wag nyo pong itowing. Alam nyo nang illegal eh. Nilagay nyo, ayaw ibigin sabihin. Kami po, ako sa pakiusap, hindi tayo nagkakausap. Batas na yan, kailangan sumunod kayo. Sa huli, walang nagawang mga may-ari ng truck nang hilahin na ang mga ito ng mga otoridad. Ibinalandra ng mga umaangal na trucker ang kanilang mga truck sa Road 10 bilang protesta sa truck ban. Pero si Mayor Erap hindi nagpatinag. Ang tungkulin namin, ipatupad ang batas. Nobody is above the law. Naintindihan ba? Naintindihan po namin yun. Sa gitna ng matigas sa tugon ng lokal na pamahalaan ng Maynila, matapang ding nagprotesta ang Alliance of Concerned Truck Owners and Operators o ACTO. Hindi tayo magpapatakot! Wala tayong maling ginagawa! Tuloy ang welga! Pag walang lumabas na container van, patay ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang hiling ng mga trucker, ipareho sa kasalukuyang MMDA truck ban ang oras na papayagan silang bumiyahe sa Maynila. Mula yan alas 7 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pinapatupad kasi sa Maynila, alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon lang silang pinapayagan. Limitado pang makasadang pwede nilang gamitin. Ang mga northbound, tanging sa C3 at Road 10 lang pwedeng dumaan. Sa Ross Boulevard, San Marcelino Street at Romualdez Street naman ang mga southbound. Pag umaalis kami ng Laguna, alas 12, inaabot pa nga kami ng alas 5. Ano pa kaya ngayon? Ano pang mangyayari sa amin? Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Maynila, mas maraming naapektuhan ng perwisyong trapiko na dulot umano ng mga nagdaraang truck. The ordinance stand, the law stands. Kahit na mag-welga sila mag-welga, hindi kami pwedeng ma-influensya nun. Pati pabrika, maluwag ngayon. Pati mga market, sulay-titin lang ngayon. Pati mga warehouses, maluwag ngayon. Kung yan ang tinutukoy nilang solusyon sa problema. Plano na rin ni Mayor Estrada na ipalipat sa Batangas Port ang bagsakan ng mga kargo at kalakal patungong Katimugang Luzon. At sa Subic Port ang mga patungo naman sa Ilagang Luzon. By transferring it to the Batangas Port and Subic. So it will take 6 months before that can be realized. Haji Rieta, GMA News.